Yan, sabi niya recording in progress. Okay. So, ang topic natin for tonight is ito, yung kanina shinare ko na screen. So, ang topic natin is basic ng trading, tapos Manara AI setup, tapos yung pangmalakasang kwentuhan. Yeah. Yan Yeah. talaga yun. Yun talaga yun, yung pangmalakasan. So, by the way, meron tayong sit-in dito guys. Yan. Si Kuya Pan. Ayan. Ayan. So, sit-in lang daw muna siya para na-absorb niya muna yung ano, yung mga ituturo ko din. Pero magaling na 'tong taong 'to, eh. Ayan, so ano Yung tayo, mga proceed tayo sa ating, mahiwagang kuwentuhan. Ay hindi, sa ano pala muna, sa basic ng trading. So bago 'yan, siyempre make sure natin na naririnig niyo ba ako? Pa-type naman ng number 2 sa chat kung naririnig niyo ako, guys. Number 2. Sa hindi po nakakaalam, ito po yung itsura ng number 2. Ayan, ganyan po. Number 2, 'yan. So naririnig naman 'no? So, every now and then is mag-a-ask po ako ng questions. Doray naka-spelling, sana all. Ayan, so every now and then mag-ano po tayo, mag-ask ako ng questions sa inyo para at least, maano niyo, anong tawag dito, parang meron tayong conversation ba, may sagutan ba tayo. Yan, number 2 daw sabi ni Ma'am ano, Bernadette. Okay, so let's proceed. Sino naman pala dito yung, ah hindi pa gaanong gamay yung pagta-trade. May idea, kumbaga, pero sometimes parang nalilito pa rin, parang hindi pa gano'n ka 100% sure sa ginagawa niya. Pa-type naman ng number 3 guys. 3. 3 po, 3. Do'n sa mga hindi pa gaanong gamay yung trading, para alam ko po kung on what extent or kung pahahabain ba natin yung part na pagtuturo about sa basic ng trading. Basic ng trading po 'yan, yung pagkasa ng entry, stop loss, tapos yung take profit, ayan, paglalagay ng pair, kung paano po yun. Okay, so let's proceed. So bago ang lahat, syempre, dito tayo sa phone ko po mag-ano, mag-zoom, I mean, mag-share screen. So sino ba dito guys yung mga naka-iPhone, pa-type naman ng number 5. Sa mga naka-Android naman, pa-type po ng number 4. Para alam ko lang po, 5 5 ayan, mga naka-iPhone. Sa mga naka-Android 4, bakit ko po naitanong para po at least aware ako, taray 5 saka 4. Ayan, so at least aware po ako 'no, kung paano ko po ipapaliwanag sa inyo yung layout po nung pinaka-application natin which is MT4 and si MT5. Pagdating naman po kasi dun sa broker natin which is si Light Finance, I think most of us naman is yun yung gamit 'no. So, pagdating po do'n sa broker, halos pare-parehas naman yung ano niyan, yung layout kasi website naman po yung gagamitin natin. So, mag-share screen lang ako dito sa phone ko para masundan niyo rin, guys. So, by the way, ang isa-sample ko po sa inyo muna is demo, okey? Kasi para practice lang po muna tayo. Yan, so 97960122. Okey. Sasali yung aking sarili sa Zoom kong sarili. Galing din, eh. Yan, so start na tayo ng broadcast sa phone. Okay. So, nag-full screen siya. Okay. Okay, okay. So, pupunta po muna tayo 'no, tuturuan ko muna kayo kung paano po mag-create ng account sa Light Finance po. So, make sure na naka-login po yung account po natin. Yan, ganyan po siya, yung itsura niya, 'di ba? So, ganyan ang itsura niya sa phone. Tapos activate po natin yung demo trading. Ngayon kung halimbawa, "Sir, ayoko na mag-demo, gusto ko real account na." Puwede ba 'yun? Puwede po 'yun. Pindutin mo lang 'tong real kasi 'pag pinindot mo natin 'tong demo, after po niyan kung halimbawa gusto mo na mag-real account, eh, di punta ka na dito sa ilalim din ulit. Activate real trading ka naman, okey? So, for the sake of practice lang muna lalo sa mga bago 'no, para maiwasan po natin na masunugan ng malaking amount ng pera, kasi sayang din naman 'yun. Ang gagawin lang muna natin is demo account lang po muna tayo. So, this is recorded naman. So, kung meron po dito na medyo hindi agad nakasabay, pwede niyo po ito ulitin para mapanood niyo po later on.
Ang gagamitin po natin sa demo account is classic po. Ano CFQ? May naka-rate pala ako dito 'no, na iba. Ayan, so click lang natin 'to guys, yung nasa pinakailalim dito sa MetaTrader. Tapos open po tayo ng MT5 na classic po. Okey, so bakit po classic 'no? Kasi kapag ECN account po yung ginamit po natin, meron po itong trading fee. Ayan, so sayang naman po yun. So let's say for example, kumita tayo ng $10, may trading fee siya na more or less nasa $1 din or almost $2. So ile-less pa po yun dun sa pinakakita mo. Okay, so sayang naman. So dito tayo mag-practice ngayon sa classic na. Okay? Tapos ano yung leverage natin? Ang leverage po natin kahit 1:400 pwede na po yan. Okay? So kapag magke-create ka rin ng real account, gano'n din po yung gagawin mo. Ngayon proceed na natin sa open ng demo account. Ayan, so nakapag-create na po tayo. I-re-refresh lang natin dito sa ibabaw para malaman natin na nandoon na siya. Then hanapin natin yung bagong gawa nating account. Kadalasan siya ay nasa sumunod sa ilalim or pinakailalim. Yan, so ito yata ito. Si 8922. Yan, ito siya. So click mo lang yung turn into main account. Yung sa akin kasi medyo marami na yung mga accounts niya. And then, next step natin is since naging main account na po siya, punta ka lang po sa settings niya. Tapos lalagyan lang natin siya ng trader password. Yan. Para po mai-login natin siya doon sa application po. Nakakasunod po ba? Pa-type naman ng number 5 kung nakakasunod. Ayan. Ba't hindi ko napindot? Iyo. So, nakakasunod? Yun, nakakasunod. Ayan. So, the next step is, siyempre, lalagyan natin ng laman po itong account na to. So, paano natin siya lalagyan ng pera? Huwag po muna kayo pupunta dito sa deposit nito. Ayan, iba. Ito po. Kasi itong deposit po na ito is para po yan sa real account na. Okay? So since demo lang muna tayo, ang paglalagay po diyan ng pera ay nandito po sa trade. Tapos kung makikita po niyo yung dollar sign sa lower right side, yung letter S, dollar sign, ito. Diyan po tayo maglalagay ng amount. Okay? So for example, ang ilalagay lang natin is yung amount na kahit papaano po is malapit sa katotohanan. Okay? So wag tayong maglagay ng 1,000,000, di ba? Tas dollar pa, di ba? Kasi wala naman tayong ganong, ano ba tawag dito, ganong pang-deposit, di ba po? So ang ilalagay lang natin is yung kung ano yung amount na ideal na, na sa tingin natin is masasanay tayo pagdating sa trading. Kasi yun po yung purpose ng demo, para masanay. So $100 po ilagay natin for example, tapos press lang natin yung continue. Okay, so may $100 na siya, gano'n lang kabilis 'yun, guys. Okay. So, the next step po is balik ka kay MetaTrader. Since nagawa mo na siyang main account, ngayon nakalagay 1 day, ibig sabihin ngayon ko lang siya ginawa. Kukuhain natin ngayon yung kanyang server login, which is ito, yung nasa upper left, ito po. Okay. And then yung server mo kung saan ka magko-connect, ito po siya sa kanan. Okay, para po maano natin, mai-connect natin sa MT5. So, copy natin 'to kasi po para hindi ako magkamali. Yan. Tapos saka tayo pumunta kay MT5, ayan. 'Pag nasa MT5 na po tayo, click lang natin 'tong plus sign kasi may mga naka-login ako. Ngayon kung wala pa yung Light Finance po sa inyo dito, puwede mo i-type po si Light Finance diyan. Yan, ito po siya, lalabas siya sa ibabaw. Kahit light lang i-type po natin. So paglabas po niyan diyan, uy mali, ito pala sa ibabaw, ayan. Tapos since demo po yung gagamitin natin, pindutin niyo lang yung server, tapos make sure na demo. Okey po. Ngayon kung live naman na yung account mo, mag-ano ka na, real trading ka na, dito ka na sa live, okey? So kung since demo, demo muna tayo. So yung login natin na kinapi-paste ko kanina, paste mo lang yun diyan. Tapos kung ano yung password na nilagay mo, dun sa trader password po, make sure trader password po. Kasi 'pag investor password po yung nilagay natin, hindi po tayo makakapag-proceed ng trade. So sa password po, ayan. So done lang po natin 'to. Okay. Meron po bang mga sumabay sa akin? Yung iba I think hindi na sumabay kasi marunong naman na. Yung mga first timers po, kung nakasabay po, pa-type naman ng number 3 kung nakasabay po kayo. Ayan. Do'n naman po sa mga hindi nakasabay pero ngayon is nanonood at, inaantabayanan po yung video, kumbaga sinusundan kahit papaano, puwede niyo naman po panoorin yung replay po nito. So i-a-upload ko po ito sa YouTube. So next natin is siyempre
meron na tayo ngayong fund, naka-connect na yung account natin. Yan, ito siya, nakalagay, MT5 Demo Light Finance. Okay? So, yan po siya. Tapos, ito yung fund na nilagay natin kaninang 100 USD. Okay? So, the next step is, papasok tayo sa trade, for example. Akong ginagawa ko po dito, nililinis ko muna. Naglalagay ako ng XAUUSD, for example. Ano ba dito? Extra o commodities? I think itong, hindi ko alam pagkakaiba nila. Ayan. So, dito tayo sa, for example, chart natin to. Pag yan, ang ginagawa ko muna, nililinis ko muna to kasi pag bagong lagay po. Ito ka naman sa kabilang side. Yan. So, dinidelete ko po ito. Yung mga hindi naman magagamit kasi panggulo lang po yan. Ayan. So, ang natitira na lang, yung XAUUSD. Okay? So, kung halimbawa, hindi pa nakalabas yan si XAUUSD, tatype mo lang po yan dyan. Okay? So, kung next question is, sir, hugas ng plato, yan. So, kung the next question, sir, alin ba dyan yung gagamitin ko? Classic Extra, Classic ano? I suggest ito pong gamitin mo, yung may XAUCL or XAU_L yata. Yung lumalabas to. Okay? So, yun po yung gagamitin natin sa trading natin. Okay, the next step is, I know, marami dito yung hindi pa na-experience na mag-trade sa mga signals. So, sasagasaan na rin natin yung idea na yun. So, pupunta tayo ngayon. I-share ko yung screen ko naman sa PC kasi pag dito ko po binuksan yung Telegram, ang mangyayari po niyan, wala po tayong makikita pare-pareho. Ayan, di ba? Ang galing. Okay, so paano tayo makakasabay? For example, edi sa computer ko na lang po i-share. Okay? So, stop po natin dito. Punta tayo sa computer. Okay. So, nakikita naman po yung screen. Kunyari na lang gawin natin siya mobile, for example. Yan, ganyan itsura niya sa mobile. Okay. So, nakikita po, patype naman ako ng number 5 kung nakikita po yung screen natin. Nakikita po ba? Yan, nakikita. Okay. So, pupunta tayo ngayon kay Telegram para makita natin na real time yung mga signal natin na binigay. Ayan. Nakikita naman si Telegram, no? Kita po ba? Ano ba, for example, tong si Obits. Kita to? Kita po ba? Patay po ng number 5 ulit. Kung kita po ito. Yung GBP/JPY, sell limit, kita po ba? Patay pa ako ng number 5. 5. Okay, okay, okay. Ayan. So ngayon, tuturuan ko po kayo. Kita po. Okay. So, sell limit, for example, itong si Obits po. Sa mga hindi pa po naka-join kay Obits, make sure na i-message nyo po ako or kung sino yung nagtangay sa inyo dito sa economy para po makapasok kayo agad. Okay? So, ito po yung mga signals natin. So, meron tayo dito kay Obits. Meron tayo yung Manara Trade Ideas. Meron tayo kay E- English Arabic. E- Manara Espanyol. Tapos Forex and Manara Training. Okay? So, pwede rin kayo pumasok dito sa economy updates po. Ayan. So, pwede ko i-send mamaya itong group na, ano tawag dito, Telegram na to. Andiyan po yung mga updates about dun sa company natin. Okay? So, mahalaga yan. At least may idea tayo. And then, ito yung E-Trade Ideas po. And then, itong Future Orbits, ito public group to, alam ko eh. Ito. So, pwede rin kayo sumali dyan, pero wala naman masyadong ano po dito. Wala naman masyadong binibigay. Yung nakaraan na bootcamp pa yun nandito. Okay. So, proceed tayo kay Obits. Ayan. So, ang sabi niya dito, sell limit 191,310. Siguro send ko na lang din sa dito na lang sa chat. Oy, bakit yun na lumabas? Ulit. Di ba ito nakakopy? Hindi yata ito nakakopy. Hindi siya nakakopy. Okay. Alam mo, isama ko. Pwede naman yung screenshot eh. Ayan, oo nga, di nga nakaka-copy. Ayan. So, ang ginawa ko na lang, screenshot ko na lang siya. Ayan. So, okay. So, gagawin natin, for example, tong signal ni Obits na to. Papakita ko sa inyo kung paano siya, screenshot din bawal. Yes. Pag sa phone, guys, bawal mag-screenshot. Pero pag sa PC, pwede po lang. Wala na siyang magagawa dun. Ayan. So, next natin is share screen ako ulit. At nawala na naman ako sa share screen ko. Ano nga yung meeting ID natin? Saan na yung meeting ID natin? Saan ko na naman makikita yun? Ito.
Yan. 857-9796. Ay, 9796 pala. Ito nagkamali pa nga. 9796-0122. Okay, so ang gagawin natin guys is ikakasa natin yung trade na nasa chat natin, yung kay Obits na binigay po. Kakasa natin siya dito sa ating MT5. Okay? So, syempre, dito na tayo sa phone ulit. Welcome back, 'di ba? Hoy. Hoy, napindot ko. Yan, so tago ko lang yung sarili kong mukha. The next natin is MetaTrader. Ito yung account natin kanina. Kung naalala nyo, yung signal po galing kay Obits ay GBP-JPY, GBP-JPY. So, tatype lang po natin, no? Yan. So, GBP-JPY. Tatype mo lang siya dito sa ibabaw, tapos lalabas na po siya. Ang kuhain po natin is itong Forex Crosses, yung classic po na isa nasa ilalim. Huwag yung classic extra. Okay? So, cancel na po natin yan. Hayaan na natin yun. Tapos, open mo itong chart. Ayan siya. Okay? I think masusundo na yata siya. Ayan. I think masusundo na yata yung entry dito. Ayan. So, guys, habang hindi pa tinatamaan yung entry, ang gagawin natin dyan is kakasa na natin yung trade. So, paano tayo magkakasa ng trade? Punta po tayo dito sa ilalim sa trade po. Di ba kanina sa chart tayo? Ngayon, trade naman. Okay. So, pindutin natin yung plus sign sa ibabaw. Same lang naman po yung layout nito sa iPhone saka sa Android. Ang opening ng trade sa Android po is nasa upper right din. Plus sign din yung man yung itsura niya. Ang pagkakaiba lang is brackets po yung nakalagay dito sa Android. Hindi siya word na stop loss at hindi siya word na take profit. Ngayon, nasaan doon yung stop loss is nasa left side po. Yung kulay red po na bracket. Tapos yung take profit naman po is yung kulay green na bracket po sa kanan. Okay? Tapos yung lot size po doon, same lang din, 001 lang tayo. Ngayon, ano ba sinabi sa atin ni Obits? Ang sabi niya sa atin is sell limit. Okay? Tapos, ang sabi niya, ano ba yun? 191,800. Okay. Ba't parang umusog ito? 310 pala. Mali ako. 191,310. Ayan. So, yun po yung ano niya, entry price. Tapos, yung stop loss po natin is yung kung ano yung nakalagay na SL, 191,800. Tapos, ang take profit po natin, kahit TP1 lang po, okay na po yun. Okay? So, pag ganyan, sell limit po, make sure sell limit po ito. And make sure din na tama po yung pair na nasa ibabaw. So, ito yung nasa ibabaw po na to. Okay? So, make sure na GBP-JPY siya. So, after nyan, pwede mo nang pindutin yung place. Okay? Kapag po limit or stop, sell limit or sell stop or buy limit at buy stop, ang tawag po dun is pending order. Meaning, aantayin pa po na tamaan yung price na yon before po mag-open yung trade. Okay? So, I think tinamaan na yata ito dun sa ibang nakapasok kanina. Kasi yung sell limit po natin ay ito siya sa ibabaw. So, tinamaan na to, I think, doon sa kanina. Sa mga nag-set nito kanina, I think activated na tong trade na to. Pwede natin silipin kasi may account ako na nakalagin dito. Oo, di ba? Tinamaan na siya. Ayan, so ito siya. So, incoming profit na siya. Nakakainis to si Obits. Ayan, so, since na-late ako, dito sa ating video, paldo na. Ayan. So, ang gagawin natin guys is antay natin kung babalikan niya. Ngayon, kung hindi, na-late tayo, di wala, na-miss natin yung trade. Okay lang po yun. Okay? Hanap na lang tayo antay na lang tayo ng ibang signal po na susunod. Okay? Malinaw po ba? Nakakasunod po? Malinaw? Okay. So, for example, yung next natin na ituturo sa inyo, kung halimbawa malinaw na po yung pagkakasa ng trade. So, mag-sample na lang siguro ako ng isa pa. For example, sir, ito na ba yun? O, tinamaan din pala ito. Ayan. So, for example, ang mangyari po is magte-trade tayo. Halimbawa, ang signal natin is gold sell naman. For example, ganito. Lalagay ko sa chat ko. For example, ang signal natin, saan yung chat ko? Ito. Ayan. XAUSD sell. Tapos now. Teka, ano ba price ng gold? For example, ganito po. Sa sample lang naman po natin. Tapos, TP, ay SL muna.
181. Tapos TP1 natin is 2176. TP2 is 2174. For example, ganyan po yung signal, no? XAUUSD, nakalagay, yung nasa chat po at kung mababasa po natin. Ngayon, ang sabi diyan, sell now daw. Paano natin gagawin ngayon yun? Punta po tayo ng trade. Tapos, pindutin lang natin tong plus sign. Kung pansinin niyo guys, kung ang tanong is, pwede ba tayo mag-enter ng another trade habang may trade? Pwede po yun. Wag lang sobrang dami, ha? So, for example, kung gold yung tinitrade po natin, as much as possible, isa or dalawa or tatlo lang po na 001. Pag sa $100 po yung fund natin. Kasi mag-over margin po tayo. Mag-margin call yung account po natin. Pag nag-margin call po yan, i-stop po ni broker yung mga trades natin. So, mag-auto close na sila. Sayang naman, di ba? So, ang gagawin nyo guys, kapag ka now po, pasukin mo na agad. Okay? So, pasukin mo na agad yung trade. Tapos, ang next mo nun is, syempre, lagyan mo siya ng stop loss. Pwede mo naman edit yan anytime po. Okay? So, pwede po yan dito. Click mo lang tong lapis. So, kahit hindi ka naman nagmamadali, kalmadong-kalmado ka lang, di ba? 2-1, ano daw to? Stop loss. 81. O, di ba? Tapos, yung take profit, kalmado lang tayo. 2176. O, tapos na. Di ba? So, antay mo na lang ngayon kung magpo-profit ba siya or mag-stop loss siya. Kahit alin na lang doon. Okay? So, kung nakikita nyo, nagbo-blue naman siya. So, for example lang naman na ganyan yung signal. Okay? So, saan ako nag-base ng signal? Wala. Sa mata ko lang po. Kaya kasi nakita ko yung chart. So, ewan ko kung tutuloy yan. Kung tutuloy siya, edi panalo, pababa. Pagka hindi, edi bahala siya. Okay? So, ngayon, pagka po natuto na kayo later on na mag-hulanesis ng tulad ng ginagawa po namin, is madali na lang makaka-profit po sa trading. Okay? Pero ngayon, habang nag-i-start pa lang po tayo, inaaral nyo pa lang yung business natin, doon po muna tayo sa mga signals po, mag-stick tayo doon. Okay po? So, yun na. So, ito po yung yung now, market execution po yan kapag wala pong sinabing limit or walang sinabi na stop. Okay? So, market execution meaning ngayon agad yan, agad-agad ibig sabihin po. Okay? Kaya kita mo kanina nag-blue na, ngayon nagpula na. So, bahala na siya kung tamaan niya yung stop loss, edi tapos sa pool. Pagka hindi, di hindi. Okay, ganun lang naman niya kasimple. So, the next topic po natin is si Manara po. So, turo ko sa inyo si Manara. So, question is, sir, pwede ba ako mag-Manara sa phone? Pwede po yun. Pakita ko sa inyo. Pwede. Yun nga lang, pag sa cellphone, syempre, maliit lang siya kasi maliit lang naman ang screen ng phone. Hindi naman tayo magmamagic na biglang lalaki ang screen natin, di ba? So, login lang natin yung account ko po. Ah, yan. Tapos, oh. So far clear po ba? Nakasunod naman doon sa trading. Patype naman ng number 3 kung nakasunod po. Okay, so next topic natin is si Manara. So pindutin lang po natin itong menu, nakatabi ng home. Tapos punta po tayo sa Forex. Tapos Manara. Okay. So sa Manara po, click mo lang to Access Manara now. Meaning ito na po yung Manara na scanner AI natin ha guys. Ha? Ito na po yun. Ayan. So, ito na yung Manara ayan, Dynamic AI. Okay? So, ito sa mga pinakamalupit na product po natin. Pagka natutunan nyo po ito, is hindi ka na mauubusan ng tinitrade. Diba? Okay. So, na. Yeah. Successful. Ayan. So, mute lang natin siya. Ayan. So, grabe, di ba? Nakakaano, biglang boom. So, pindutin lang natin tong menu para hindi po kayo mabaliw dun sa mga nakikita nyo po. Tapos, punta tayo sa notification. Technically, ang kadalasan lang nababantayan po natin dito is yung notification po. Okay? So, pagka dito ka pa sa monitor, medyo ano ka dyan, may inip ka kasi ang dami pinapakita na kung ano-ano dyan. So, dito ka na lang sa ano po, sa notification. Ayan. So, sa notification po natin, if ever na gusto nyo pong isama yung mga crypto natin, like Ethereum, Bitcoin, pwede po yun. So, punta ka lang dito sa watchlist, tapos ilalagay nyo lang po yan dito sila sa baba. Ayan, ito sila. Okay? So, for example, sir, na-delete natin.
Halimbawa, wala pa sila diyan, i-a-add na lang natin. Tapos, okay. So, for example, wala pa sila, ito lang po talaga yung nandiyan. Okay. Tapos, ano bang next ko nga? Lalagyan po natin kung ano yung mga pattern na matataas lang po yung win rate. Okay. So, na-save ko ba yun dito sa computer ko? Hindi. Okay. Dito sa phone siya. So, wait. I think sinend ko naman yun doon sa GC natin. So, doon ko na lang kuhain. Nakakasunod po ba? Type naman ng number 5 kung nakakasunod kayo. Kahit pa paano. Sa mga hindi po gaanong nagamay, okay lang po yun. Kasi pwede naman sa replay po. Yan. Saan na siya? Diyan ka na. Diyan ka na. Ito yung ginamit namin kagabi. Ayan. So, nadampot ko po ito sa isa sa mga inatenan ko na trainings din. About dito sa Manara. Ayan, number 5. Ayan. So, pwede nyo po i-save ito. Sinend ko sa chat. Ayan. Kasi medyo maliit siya. So, ang sabi dito, ayan, so share. Wag na, magta-type na naman ako ulit pag lumipat ako eh. Ayan, dito na lang sa screen ko. So, ang sabi dito, ang considerable guys na medyo mababa yung win rate is kapag ka bumaba siya ng 65 below. Tama ba ako? So ba yung 60? Ito na yung, actually, ito na yung matataas na win rate na to eh. And so yung mga wala dyan, pwede natin tanggalin. For example, si Bat, nandyan siya. Mataas win rate niya. Nakalagay dito, below is a list. Bat at butterfly talaga yung mataas. Yes, correct. Bat at butterfly. Nga lang, kung yun lang yung binabantayan natin, hindi tayo masyado makakita ng entry. So, lagay natin for example si Bat, si alternate Bat. Siyempre, kasali siya doon. Si butterfly. Yung crab, tanggalin na natin. Tapos, yung deep crab, tanggalin na rin natin. Tapos, yung shark, tanggalin natin, no? Kasi 59 lang yung shark. Yung Gartley, pwede natin isama yan, 72. Triangle po, pwede yan, 80. Yung wedge, walang wedge dyan. Wala siyang wedge. So, pwede natin tanggalin siguro yung wedge. Tapos yung double top, ayan, pwede na rin natin isama yan, 65 naman siya. Yung triple top, pwede rin natin isama na yan kasi ang triple top at triple bottom po ay 78%. Tapos yung head and shoulder po, hindi po ito yung shampoo ha. Yung head and shoulder po, hindi po ito listahan ng hindi po ito listahan ng patawag dyan. Hindi ito listahan ng grocery po ah. Ayan. So head and shoulder, sama po natin yan. Yung range, wala po eh. Wala din sa listahan natin. Yung cup and handle, wala rin. So pwede rin natin tanggalin. Okay, so after nyan, pwede mo na i-click itong settings para maklose siya. Mag-update po yan. Kasi wala siyang choice. Ayan. So matanggal yung mga tinanggal natin at patitira yung mga bagay na natira lamang. Diba? So the next natin na dapat gawin po niyan is malaman natin kung alin dito yung mga magandang i-trade, for example. So, asan ako? Ito. So, ano ba yung mga magagandang i-trade? Okay. So, for example, yan yung USD, CHF, and ang dami po niyan. Actually, lahat yan pwede. Ang hindi lang maganda pag nasa phone po tayo kasi hindi natin nakikita yung anong oras sila pumasok yung entry. May pahiga ba to? Ayan. So, mas maganda pala siya guys pag pahiga. Kasi dito nakikita mo yung completed at. Ang advantage po pag nakita mo yung completed at is makikita mo kung kailan na-complete yung pattern, 'di ba? So kumbaga the earliest na makita mo na na-complete yung pattern, mas accurate po yung signal. Ulitin ko po the earliest, kumbaga kung mas maaga mo siyang nakita na na-complete yung isang pattern, mas maganda. Okay, so for example si Odgad po, pasukin natin siya. So, pangit naman yan pagpahiga. Patayo naman tayo ngayon. Yan, para doon pala ang cellphone. Di ba? So, ayan. So, makikita na natin guys yung ano natin, yung signal natin. Ngayon, dito si Manara scanner natin, ibibigay niya naman na sa atin yung entry point, which is, ayan, nakikita niyo naman yung value niya, yung 0.88888073. So, and then yung stop loss niya, meron na rin. And then yung target 1 niya, or and target 2, meron na rin. Okay, so for example, ipa-plot mo to ngayon sa MT4, edi anong gagawin natin? Wala pa naman, di ba? Hindi pa naman tinamaan. So, ang gagawin po natin dyan, punta tayo dito sa MT5 natin. Pindutin natin yung plus sign. Tapos, since wala po tayo ng signal na, ano ba yun? Odd CAD ba yun? Ay, ito pala sa kabila.
wala tayo nung signal ng odd CAD. So, dadagdag natin siya dito sa MT5 natin. Punta tayo sa quotes. Tapos, odd CAD, for example. Ayan. Tapos punta tayo sa classic. Ito ulit yung nasa ilalim. Wag yung classic extra. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng classic extra. Mas maganda wag na lang natin siya gamitin siguro. Pindutin natin yung chart or pwede naman diretso. Okay? So, pwede tayo dito sa plus. Okay. So, since ang nakita natin, no, balik tayo ulit kay Manara. Since ang nakita natin, di ba, yung pattern natin is hindi pa niya tinatamaan yung entry price. Uy, ano nagawa ko? Ayan, di ba tinatamaan yung entry price natin? Okay? So, ang gagawin natin dyan, guys, since yung target is nasa ilalim, so sell po yan. Okay? So, alam na natin na sell siya. Since hindi pa natin tinatamaan yung price natin, ang gagawin natin, sell limit siya. Okay? Kasi hindi pa naman siya pwedeng now kasi malayo pa, di ba? So, ang gagawin natin is sell limit tayo ngayon. Sell limit, ano daw yung value? 0.88. Haba eh. 888. Daming 8. Hanggang ilan lang ba papasok dito na 8 sa MT5? 088. Wala na. Ayan. Tapos yung stop loss natin is, saan na yan? 889214. Ilagay natin sa MT5. 889214. Tapos yung take profit daw natin is 88787. 88787. Okay. So, 88787. Wow. Ayan. Pasok na natin. Okay. So, pwede natin place order yan, guys. Okay. So, sell limit lang naman yun. So, aantayin ba natin na tamaan siya? Kung mapapansin mo, nagkakaroon siya ng green sa gilid. Ang ibig sabihin niyan, palapit na siya dun sa entry price mo. Kasi yung entry price natin is 8888. Tapos, yung current price natin ngayon is 88855. So, konti na lang. Ayan siya. Kung gusto mo siya makita ng visual, pwede kang lumipat sa mas malaking time frame. So, ito siya. Ayan. Bakit parang ang layo nung stop loss mo? Oh, magalit. Huwag ka magalit, Carl. Ayan. So, tingnan natin kung tama ba tayo ng nilagay. Kasi parang ang layo ng stop loss ko. 88880. Tama naman ako. 8888. 8888. 0 dapat. Ganun ba yun? So, dapat ba ito tinamaan na to? Tapos, hindi pa rin pala. Tapos, ano daw yung stop loss natin? 8892. 8892. 8892. Okay. Kaya pala. 889214 pala. Hanggang dyan lang siya sa 1. Kaya pala parang ang layo ng stop loss. Kasi 8892. Ayan. Pa tayo nagda-dial ng number dito. Yan. So, kung titignan natin siya, ayun, lumapit na. Sa 1 hour, ayan siya. Medyo hindi kita. So, H4 na lang para mas kita natin. Ayan. So, hindi naman sobrang layo yung ano. Yan, guys, make sure na tama ang maraming. Yan. So, make sure guys na ano bro ang kaibahan ng sell limit sa sell stop. Okay. So, pwede natin yung talakayin ngayon para at least may idea kayo. No? So, for example, dito sa entry natin, nakakapag-drawing ba rito? Hindi yata. Saan ba ako pwede mag-drawing? Teka, prepare ko lang yung ano, yung module para at least mas magkaroon kayo ng idea. So far guys, nakakasunod naman. Ayan, pa-type naman ng number 2 kung kahit paano is may natutunan kayo ngayong gabi. Para hindi naman natin naksaya yung mga time nyo, di ba? So, dali open lang natin yung tinatanong ni Carl para at least for the benefit ng lahat po ng nandito, disagutin na natin siya. Pending order din. Okay. Mute natin maingay kasi ito. Okay. Ayan siya. So, share screen ko lang to. Ito, okay naman na to. Antayin na lang natin siya na ma-hit yung TP or stop loss niya. So, next na tayo. Yung sa question ni Carl, sagutin na natin para isa ang bagsak tayo ngayon. So, punta tayo dito sa aking isang browser. Okay. So, uy, bakit ka gumalaw?
Ano sinabing gumalaw? Ayan. Participate can see your now your application, yan. So, anong ba yung mga ano ba ang pagkakaiba nitong sell limit saka sell stop? So, mas maganda i-drawing natin siya. So, nakikita po ba 'tong screen ko? Ito yung merong buy limit, buy stop, pa-type naman po ng number 5 kung nakikita niyo 'to. Or puwede kayong tumahol kung nakikita niyo siya. Ayan, 5 daw, okey. Good, good, good. Okey, so next natin, turo natin sa inyo kung kailan ginagamit yung buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, okey? So, para sa mas madaling explanation. So, for example, ang market natin is nag-consolidate siya, okey? So, at some point in time, yung consolidation niya 'pag binaks mo yan na ganyan is magbe-breakout yan either pataas or breakout niyan pababa, okey? So, for example, ang prediction natin ng market is pataas siya, anong dapat na order natin? Siyempre buy, okey? Kasi pataas yung market. So, kung magbe-breakout pala siya dito, dito ako maglalagay sir ng buy stop ko para ang mangyari, nandito po yung aking take profit, okey? Kasi yung buy stop po ginagamit siya kapagka ang trade natin is what? Breakout, okey, malinaw po ba? So, ang mangyayari po niyan 'pag breakout nitong consolidation niya, aakyat yan hanggang sa umabot possible ganyan, 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 hanggang sa tamaan yung ating take profit, okey? 'Pag tinamaan yung take profit natin, pera na siya, okey? So, sa order na buy stop meron din po yan na siyempre na stop loss. So, maglalagay tayo ng stop loss po dito sa ilalim. Gano'n po ginagamit yung buy stop na order. Okey, so next naman natin is yung sell stop. Sa tuwing kailan ginagamit yung sell stop, gano'n din. For example, nag-consolidate din yung price natin, tapos ganyan itsura niya 'pag kinahon natin siya, ayan. So, ang mangyayari niyan guys is ang prediction naman natin yung market natin is magbe-break pababa. So, dito tayo maglalagay ng ating sell stop. So, dun sa sell stop natin guys, 'pag nag-break yan dito, mag-o-open yung trade natin. And then ang ilalagay natin na take profit niyan siyempre nandito sa ilalim, nandito yung ating pera. And then yung stop loss niyan automatically nandito sa ilalim sa ibabaw naman kasi sell stop po ito. Okay, again, breakout. Ang key term niyan is breakout. So, 'pag nag-breakout siya pababa, tatamaan yung entry natin hanggang sa dahan-dahan tamaan yung take profit natin, for example. Okay, so yun yung ideal na scenario na mangyayari, okay? So, next natin is, paliwanag ko naman sa inyo yung limit. Nandito yun, pantay lang natin lalabas dito sa ibabaw. Lumabas ka na, paligiran ka na namin. Oo, alam ko. Ayan, dito pala siya. Ayan. So, the next naman natin na ipapaliwanag sa inyo is yung buy limit at sell limit, okey? So, reversal trades naman po ito. So, for example, yung market po natin is, ano ba 'to, buy. So, ang nangyari sa market natin guys is pababa siya, yan, pababa. Tapos mag-consolidate siyang ganyan. So, puwede tayong maglagay ngayon ng buy limit dito. Okay, buy yan guys, ibig sabihin pine-predict natin na 'pag tinamaan 'tong price na 'to is magba-bounce po siya. Okay, so 'pag nag-bounce siya puwede kayong maglagay ng take profit dito sa area na 'to, and then siyempre yung stop loss natin is nasa ilalim. Okay, so reversal po, ibig sabihin magba-bounce yung price. Okay, so aantayin siya na tumalbog, kaya yung arrow dito talbog din po yun. Okay, so yung sell limit gano'n din, ano lang kabaligtaran lang. So, nag-trend yung market natin and then kumalma ta's gumaganon siya. So, puwede tayong maglagay ngayon dito ng sell limit. So, dito sa sell limit, ang ine-expect natin 'pag tamaan diyan minsan nangyayari po yun guys, na ang nangyayari 'pag tama dun mag-open trade natin, naka-sell tayo. So, minsan lumalagpas, nangyayari po yun, okey. So, siyempre since sell po yan, ang stop loss natin is nasa area rin na ito, okey. So, minsan 'pag hindi tinamaan yung stop loss, bababa na siya kasi tama yung analysis natin. So, yung mga signal po kasi natin hindi naman yan basta naisipan lang nung mga naglalagay po ng signal 'no or nagbibigay sa Manara or sa ano ba tawag diyan, yun kay E-Minus at kay Obits for example. Si Obits po actually, natanong talaga siya nung isa sa mga trader or students na under ko, ang nag-inquire siya dun sa coaching ni Obits, 'di ba? So, nabanggit kasi ni Obits na $150 siya per hour. Per hour guys, So, ibig sabihin kung 2 oras, $300 yun. So, nag-inquire itong si student ko kay Obits. So, sa chat,
sa Telegram, ano siya, nag-inquire siya sa chat. Talagang totoo guys, na walang halong biro, $150 talaga siya per hour. Okay? So ibig sabihin, yung services na binibigay niya at yung expertise na binibigay niya dito sa atin sa economy is sobrang panalo na tayo. 'Di ba? Kasi minsan nagla-live siya, aatenan mo lang, tapos kinukuwento niya pa yung dahilan kung bakit nandun yung entry niya, for example, or may inaantay siya na confirmation, for example. 'Pag natutunan natin yun, mas matututo tayong mag-trades, okey? So, ang trading po is a skill at isa ito sa mga skills na very difficult na i-master. Pero kapagka na-master mo na, sobrang daming pera yung bubuhos talaga sa'yo, literal. Okey, so balik tayo dito kay sell limit. Ayan, so daming SL na ito, 3 SL. Ito limit po ito, ayan, sell limit po ito, ayan, si S-Lim. So, itong si S-Lim natin is tumama siya dito, nag-open yung trade, dito nag-negative siya, tapos bumaba siya ulit. So, ibig sabihin, ang prediction natin yan, dito yung take profit natin, ito yung stop loss natin. So, ideally, yun yung nangyari na, ano, na eksena, so bababa siya dito. Okay? So, gano'n lang naman kasimple guys yung buy, stop, buy limit. Lahat ng ito ang tinatawag diyan is pending order, ayan. Ang market execution po ay si now, ayan. Pagka ang ginawa po ng signal sa atin is sell, walang nakalagay na limit, walang nakalagay na stop, ibig sabihin po nun now po yun, okey? So, for example sir, late ko na nakita yung signal, valid pa ba yun? The question is, it depends dun sa presyo nung kung kailan mo siya nakita. For example, ang signal niya, ang sabi niya entry at this price daw po, ito si entry mo, tapos sell siya, halimbawa sell, sabi niya sa signal niya. So ibig sabihin, ang pine-predict natin yung market po ay pababa kasi sell po 'yun, okay? So 'yun po yung entry natin, ito yung stop loss natin kasi tapos ito yung take profit natin. So for example, sir, late ko na nakita. Nakita ko ito yung price niya, tapos hindi pa naman nahi-hit yung stop loss, hindi pa rin naman nahi-hit yung take profit. Ano yung puwede kong gawin? So ang puwede mong gawin kung halimbawa nandito siya sa area na 'to, dito, puwede ka pa pumasok niyan guys. Tapos yung value ng stop loss i-maintain lang natin. For example, andito yung entry mo, ang advantage niyan para sa'yo, for example hindi tamaan yung stop loss 'no. So bumaba siya ngayon, sila nandito pa 'pag pumunta dito yung mga pumasok nung unang beses nila nakita, sila dito tabla pa lang, kumbaga break even pa lang. Pero ikaw since yung entry mo is mas mataas, so mangyayari diyan may profit ka na diyan. Okey, so positive na para sa'yo. Ngayon ano naman yung, worst case scenario niyan para sa'yo? Ang worst case scenario lang naman sa'yo niyan is tamaan yung stop loss. Okey, so 'pag tinamaan yung stop loss, tanong, mas malaki yung losses mo kaysa dito sa mga 'to? The answer is no. Kasi mas malapit ka dun sa stop loss, okey? So yung gap po nitong dalawa is mas maliit yan kaysa sa gap mula rito hanggang dito. Okey, so ibig sabihin mas mababa yung losses mo na in dollars. Sa kanila is mas malaki. Okey, malinaw po ba? Kung tinamaan naman take profit, so ibig sabihin mas malaki rin ang profit mo kasi mas mataas yung entry mo. Kung ang senaryo naman halimbawa is na-late ka, meaning activated na yung trade or tinamaan na yung entry price or nandito na siya tapos nandito mo na siya dinatnan yung presyo. Papasok ka pa ba o hindi? The answer is it depends, 'di ba? So medyo medyo ano na 'to, eh, medyo anong tawag diyan, medyo trivial or medyo hindi siya gano'n kaganda ng pasukan. Kasi baka mamaya ang mangyari, tumama dito 'yan tapos mag-bounce siya papunta sa stop loss. So yung difference ng entry mo, halimbawa dito ka nag-entry, papunta rito sa stop loss is mas malayo kaysa dito sa entry na 'to saka 'tong stop loss na 'to. Okey, so mas masakit yung sugat sa'yo kumbaga. Okey? So for example, sir tinamaan yung TP1, 'di ba? Nag-TP1 hit na, papasok pa ba ako kasi may TP2 pa naman, ayan. Ang isa-suggest ko po ay wag na, kung hindi mo siya nasabayan mula dun sa entry price or at least dito sa above the entry price, kung sell 'yan. Kung buy naman 'yan siyempre kung below the entry price mas maganda kasi buy 'yun, okey? So wag mong hahabulin guys yung TP2. For example, nasa TP1 na siya, tapos may TP2 ka. 'Di ba, wag mo pong habulin. Kasi sometimes ang nangyayari sa trade natin, 'pag bumaba yung chart natin papunta sa TP1, nagba-bounce po yun, tatamaan yung stop loss natin. Katulad ng sabi ko kanina, mula sa TP1 hanggang dito sa stop loss, mas masakit yan, 'di ba? Kasi dapat profit na yun, eh,
'Di ba? Yun na yung part na kung saan pine-predict nung ating signal, yung mga nagbigay sa atin ng signal na kung saan magiging profit na siya. Okey, kung ikaw is kakapasok mo lang tapos tinamaan yung stop loss mo, masakit po yun. Okey? Kung halimbawa lagyan natin ng value para mas ma-imagine natin. For example, galing dito sa entry papunta rito, ang talo diyan is let's say $2. 'Pag galing dito is around 'pag dito, $2.5 siya. Kung nandito ka sa TP halimbawa, baka umabot na yun ng mga $4 yung loss mo. Kasi, malalim na yun, 'di ba? Malalim na yung inabot nun. Okey, so clear po ba? Nakakasunod po? So kung tuwing kailan lang po sasabay sa trade 'no, kapagka sell po tapos ang presyo is nasa above pa nung iyong entry price, puwede mo sabayan 'yun. Kung buy naman siyempre, kung ito yung entry price mo, kung nandito po yung presyo sa below the entry price ta's nandito yung stop loss, 'yan pasukan mo 'yan, okey? Pero kapag tinamaan na po yung take profit, 'wag ka na ulit papasok kasi baka mamaya galing sa entry, mag-bounce 'yan papunta sa stop loss, masakit din para sa'yo, 'di ba po? So, I think medyo malinaw naman kahit papaano, okey? So, ideally dapat kapagka may entry po, mapasok na natin as fast as possible, okey? So, question po, may mga questions ba? Puwede po magtanong, wala pong bayad. Mamaya na lang 'pag paalis na po kayo. Ayan. Question po, question? Ayan. May mga questions po ba? Question? Meron po. Anong question natin? Ano ang question ni Carl? Carl, anong question mo? Sige, type mo. Kung maita-type mo o gusto mong magsalita, puwede ka naman magsalita. Nakali So, bago ko pala makalimutan guys, pa-open naman ang mga camera natin para makapag-picture-picture muna tayo. Ayan. So, picture tayo guys, para meron tayong memories nitong araw na 'to. Ang araw na 'to, yes. Ayan. So, open natin guys, huwag tayong mahiya 'no. Si Ayeng nasaan ka na? Pakigalaw yung baso. Yan, si Pan, ayan. Si Pan na nasa outer space. Ayan. Si Aubrey, ayan. So, open natin guys yung camera natin. Si Ma'am, Bernadette, kung makakapag-open po kayo. Ano po ang pinagkaiba ng scalping sa binary trading? Okay. So, yung binary trading kasi is a term din na ginagamit sa futures trading. So, parehas lang siya ng binary options. Ang binary nga lang, pagka futures mo siya ginamit, para ang tine-trade natin do'n kadalasan is stocks 'yan. Okay, so US 30, NYSE, ano pa ba, yung mga sikat na stocks. Basta yun yung mga stocks na tine-trade. Ngayon sa scalping naman is a type of strategy na ginagamit sa trading wherein easy in, easy out ka lang. Ibig sabihin hindi tatagal yung trade mo. So nakaset lang yung stop loss mo and nakaset lang din yung take profit mo. Meron pa isang tinatawag na day trading naman. Yung day trading naman is nagte-trade ka for the whole day. For example, for the whole New York session nagte-trade ka. Tapos tinatapos mo yung trade mo, it's either with a win or a loss. Gano'n lang siya kasimple. Okay? So, Correct. Sir, ayan. correct kita. So, picture tayo guys. Smile naman tayo. 1, 2, 3, smile. Yun. Yan. Okay. Chairman, correct. Yan. So, save ko lang kasi baka makalimutan ko na naman i-save. Question tayo guys. May mga questions ba? Chairman, correct Oy. ko lang yung options. Ah, I-correct sa yung binary options. ah. Binary options po, it's different from forex trading kasi more on ano lang siya, pipili ka lang siya, shorter time frame siya. Mm. Pipili ka lang ng option kung tataas ba yung price Ah, or bababa. So hindi mo siya titignan, hindi ka mag-entry on a specific price. Hindi, sorry. Pag mag-entry ka, dapat alam mo kung tataas ba yung presyo or bababa and you're gonna select kung anong time frame. So mm. mas mabilis siya, pwede kang mamili ng 1 minute, pwede Mm. kang mamili ng 5 minutes, 1 hour. Ngayon, pag kunyari nag-entry ka ng kunyari $10, pag in-entry mo is put or kaya buy, Mm. ibig sabihin kailangan after let's say 2 minutes ang pinili mo or 1 minute, dapat pagdating na ng 1 minute na yun, mataas yung presyo. Oh. So iba siya sa trading talaga na trading na kasi yung trading natin pinipili natin Pero yung ano siya price. 'no, halos similar, difference lang is may time limit, May 'no? time,
ano yung time limit mo. So kumbaga parang, yun, parang tumataya ng gamble. Pero kasi, ginagawa, yun kasi yung isang ginagawa na ano ni Obits Oo, na libre. nakikita ko nga eh. So yung pagka magjo-join kayo doon, hindi po siya yung kagaya ng Light Finance. Basta Oo. iba po yung trading platform na ginagamit. So pocket option po yung ginagamit namin. And yun po, bali kunyari, kung mas mabilis yung pera doon, kasi parang alam mo kung nanalo ka kagad or hindi eh. Kasi may time limit na. Oo. So hindi, unlike dito sa normal na trading ng forex, it's kung tataas yung presyo, may specific amount din siya na kung may hit mo yun, may take profit, may stop loss, or kaya pwede kang pumasok on a certain price point. Sa binary option kasi pag pumasok ka, yun ay pinasok mo na yun. Tapos kung sabihin natin after 1 minute, kailangan tama yung prediction mo Pag kung mali, tumasya. So yun. Tapos may ano ka kagad, either ah, magkakaroon ng 90%, 80% dun sa pondo na nilagay mo. So mm. yun po yung So kung difference. mali ka doon, lost ka din, parang gano'n 'no? Yes. Kagaya kanina, actually Parang loss ako. medyo Ac- parang ano siya 'no, mas mas malapit siya sa anong tawag dito, siyempre may analyzation part siya, pero Oo. ang may ano lang dun, may pressure kasi ng time 'no? Hmm. Kung mali ka, Kagaya mali kanina, ka. yung trade kanina, actually tama naman yung naging prediction. But since I was delayed entering, kasi yun ang ginagawa, sinasabayan namin si Obits. Since I was delayed for 10 seconds, si Obits pumalo yung ano niya ng win, tapos biglang bumagsak yung ano, so bumaba dun sa price point na entry. 10 So seconds, mm. talo ko. So si Obits panalo, marami sa amin talo kasi delayed kami ng 5 seconds, 10 seconds. Mahirap din pala 'no? Mas may ano pala 'yan, mas anong tawag dito, mas critical. Yes. Oo, Kaya ako ginagawa ko dapat ano lang eh, parang kung ano lang yung kaya mo talagang malos. oo Saka nga, pinag-aaralan talaga yung ano eh. medyo mas Yun yung challenging difference pala 'yan ano? yun for compared sa trading. Mm, Okay. So meron din naman yata tayong product na binary options. Although wala kasi masyadong maano kasi nga mas parang sugal yung dating niya. hmm. Yun yung po yung difference. Para siyang baccarat na yung dating, eh. Parang sugal talaga. Yes sir. Dati sinusugal. Ito yung nangyari sa akin sir actually. Di ba naalala mo nung ano, sabi ko October ako nag-start ng Forex copy trading. Oo, Tapos nanalo ako ng after 1 month, 50% tumubo yung 400 ko, naging $600 in 1 month. oo, So, after nun, kung ano-ano yung pinag-aralan ko and then pinasok tong binary option. Yun, oo, sa binary option, since para siyang sugal and hindi ko alam basahin yung chart, sumunod ako sa isang scammer na nagbibigay ng signal. Maling binibigay niyang report. hmm, So, basically, maraming na-scam yun. oo, But, yun. So, I stopped it. I lost a lot of money out of it. mm, And yun. So ngayon, eto, medyo maganda na Sea of Beats. Medyo binabawi ko yung natalo ko noon. hmm. Because Sea of Beats naman, totoo yung tinuturo niya. And meron din tayo, sir, ano, sa economy. Meron tayong RFX RFX, yung mga add-on binary. natin, oo, Add-on po. So, ayan. ayun. Yan. Sa So, kasi hindi ko pa masyadong dini-discuss din sa kanila yung mga add-on kasi nga dagdag uh, bayad din, 'di ba? kasi yun, sir, kung hindi ka handa talaga, we don't suggest you get into it. So, Yung napapansin ko, binary, oo. ano eh. Pero kami, yung upline ko si Mark, ang laki ng kinikita niya kasi laki ng pondo niya. Hmm, So, everyday may $200, $300 siya doon. Pero para So, sa'kin mas okey pa rin trading 'no, kaysa diyan. mas Kasi okay mas po yung kasi mas ano siya, eh, mas anong tawag dito, parang sugal na talaga yung dating. Kasi kailangan exact 'di ba, yung prediction mo. yes. Kung halimbawang tumaas ta's bumaba, technically lalabas baba pa Ah, rin, 'di ba? pag mali yung prediction mo, kumbaga, pumalo lang ng ano eh. Pumalo lang ng 1 point doon sa ano, Kaya talo nga, na eh. sayang 'no. Pagka gano'n Kumbaga, may lusot, eh, kumbaga, eh, ah, ah. sayang. So Pero anyway, maganda mm, yung tinuturo niya kung ano yung strategy niya. So, hindi naman laging panalo din. oo, May panalo. So, seconds lang yung difference, biruin mo. Dami sa aming nag-lost kanina. Kasi 4 seconds, 3 seconds delay, biglang nag-reverse yung mm. market, 'di ba? Nakakatakot din pasukin 'yun ano. Baka mamaya mawili ka, eh, 'no? Pero maganda Ayan, siya. so Yun po yung difference. Thank you po. okey, sige, sige. Thank you Pan pa sa pag-share. Ayan, so may mga question pa ba guys?
So kung walang tayong masyadong questions is maganda i-congratulate natin yung mga kumita dito sa group chat natin. Dali, balikan ko sila. Sino na ba kayo? Pakita kayo ng anyo nyo. Yan. So share natin dito yung mga kumita at mga natalo. Hindi, joke lang. Ayan. So dito tayo. Ayan. So kita ba tong screen ko? Ayun, kita yata nakalagay sa UR sharing. Okay, so ito yung ano natin, mga kumita. Kaya na ba ito? Kahapon pa ito. And so, ito yung mga bago kanina lang. Kasi inukay ko pala yun ano pangalan nito? Si Pattern. Yan, si Julissa. Yan, so practice pa lang Bitcoin eh. Grabe Bitcoin. $7. Ayan, sa demo. Ayan, tapos Manara. Ito yung kagabi. Tama. Tapos ito, si Ryan, nag-trade din Bitcoin din. $7 din. Pareho din sila. Galing naman. Ayan. So, okay. So, sino ba yung mga kumita? Ayan. So, ito yung kaninang umaga, guys, no? Umpisa natin. So, nag-TP hit si Manara. Sa mga nakasabay dito, congratulations. Katulad na ito ni Aubrey. Aubrey, nandito ka ba? Pakigalaw nga yung baso. Baka naman. Yan yung makahingi ng pangkape. De, joke lang. Ayan. So, habang nakapila daw siya sa PSA, sana all, $20. Ayan. So, ito ayan yung may mga sumali, may mga pumasok. Ito si Donitz. Ayan. So, shoutout natin. Kumita siya ng $18. Hindi na lang masyadong kita kasi maliit. Ayan. So, $18 yung kinita niya. Ito si Carl. Nandito ka ba, Carl? Ayan. So, ito yung trade niya kaninang umaga. Tapos, sino ba to? Si Alexa. Yes po. Yes po, pero sa TP2 hindi na hit. Hindi ba talaga ano yun? Malalim na eh. Ayan. So, si Alexa, ito, kumita ng 2.97. Day 1 daw. So, real account Pero na to. umabot po ng coach, yung umabot po ng yung TP2, TP3 at TP4, umabot po ng 5, 5, 5 to 15. Dapat balakin loss ko na yun. Yeah. Yun talaga ang dapat mong ginawa. Mm. Kasi minsan Tapos yung pag yung dapat ba yung stop loss ng TP2 is yung TP1 TP1 ba? na. Yeah, oo. Kasi iti-trail. TP1 na TP1 at profit. Mm. Yun yung Bali, stop ang loss ko gagawin sa mo, di TP2. ba, yung value yung price ba? Yung price ng TP1, yun na yung gagawin mong stop loss kapag TP2 na yung ine-aim mo, kumbaga. Mhm. So, kung TP3 naman and so on, parang uusog lang. Kung TP3, edi TP2 naman yung stop loss mo. Parang ganun yun. Anong purpose yan, coach, para Para kapag binalikan yung presyo ni TP1, mako-close ka pa rin sa TP1. Okay? Pero syempre ang magko-close ng trade mo is yung red, yung stop. Okay? So iko-close doon yung trade mo, pero hindi yun loss. Hindi siya stop loss. Stop win nga yun eh, di ba? So ang tawag doon is stop trailing. Ibig sabihin, hindi niya nasusundan na hanggang sa maging stop loss siya or mamula siya, mga ganun. So ang bali advantage, i-edit ko lang, i-edit ko lang, coach, i-edit ko lang. edit mo lang yung price niya. Ang purpose kasi noon is parang, kumbaga, sinusubi mo na yung mga panalo mo. Parang ganun. So, kung panalo ka ng $1, ilipat mo yung stop loss mo sa $1. So, kapag ka tinamaan nyo, umangat pa siya, edi sundan mo siya, nag $2 siya, edi lipat mo yung stop loss mo sa $2, for example. For example, sa $3, dilipat mo sa $3 yung stop loss mo. Para kung halimbawa, tumataas pa siya, lumalaki pa yung profit mo, pero at some point, babalik siya, di ba? Katulad na nangyari kanina. So, pag bumalik siya, at least na-secure mo na $3 panalo ka or $2 Risk panalo ka. nila dun, sir. Risk free. Yeah, Risk oo, risk free yung ka na nun. Kumbaga wala ka na kasing talaga actually panalo ka pa nga, hindi ka pa nga talo. 'Di ba? So, Sayang yung kanina. isa rin sa mga tinuturo ko is yung break even, no. So, yung break even is kung sell sa above the price. I mean, kapag sell sa baba pala. Sa baba ng entry price and then sa taas kapag buy naman yung break even. So, later on, actually kadalasan naman ang sineset ng mga nagbibigay sa atin ng signal is malapit lang yung pinaka take profit 1 natin. 'Di ba pansinin mo katulad nito, yung TP1 nito malapit lang. Ayan oh. Entry to 168 yata 'to. Current level ayan, $2. Profit si Lady Lee. Ayan. Isa sa mga trader din natin.
Ayan, sabi ko, ayan, nagbunga na ang pagtitiyaga mo sa akin, sabi niya. Syunga-syunga pa rin daw siya. Ayan, so mabilis lang naman matutunan guys ang trading. Ayan, so ito, sino to? Si Glessy ng United Kingdom to guys. Ayan, so kumita siya $16. Ayan, so nagkakausap lang kami nito kapag ka 2 AM na. So ibig sabihin, possible talaga kahit nasa malayo. So ito, huwag niyo nang pansinin kasi trade ko yan, tinulugan ko. Ayan, so ito si Aubrey again. Ayan, oh. So sumungkit ka pa pala, no, Aubrey? Aubrey, magkano kinita mo ngayong araw? Tawa-tawa ka dyan. Ikaw ba? Aubrey, magkano kinita mo? Pakigalaw yung baso. Ayun, ito yung kay Alexa pala. Ayan. 2 point something. Ayan. So, huwag nyo na lang pansinin yung sa SEC. Ayan. So, ito yung trade ni Obits kanina na hindi tinamaan. Pero tinamaan na ngayon. And open pa siya hanggang ngayon. Ayan. So, any question guys? Question tayo. Walang question? Para kung walang Umabot ba question, kayo po sa ano sa long TP? nalin yun? TP4, TP5? Umabot pa ba kayo? Nangyayari yung TP4, TP5 kapag trending yung market. Ibig sabihin malaki yung movement. Let's say may news for example, or kapag talagang malaki yung volume ng galawan, minsan before the news nangyayari rin yun. Pero bihirang-bihira. Kasi yung state natin ngayon, lalo na pag Monday, so walang gaanong volume na pumapasok sa trades. So hindi ganun na-hit yung mga TP3, TP4, TP5 kasi masyadong nang malaki yun. Kung titignan natin yung time frame, siguro para mas makita nyo. Open natin dito yung trading view. So, for example, saan yung charts natin dito? Hindi ko alam kung naayos ko na to. Ayan, ayos. Maayos naman itsura niya. May guhit pa nga, di ba? So, for example, dito, nakikita niyo ba yung trading view? Kung makikita mo yung market natin, actually, nag-trend nga siya eh. Ayan siya. Di ba? So, mula rito, nagdire-diretso siya paakyat eh. Ayan. So, kung nasabayan mo ng buy yan, mula dito sa pinakailalim, panalo ka. Kasi nag-high pala siya ng 2181 eh. Di ba? Or 2180. Kung nakapag-buy ka. Ngayon, yung sell kanina na nangyari, kaya sinabi ko is, huwag mo masyadong sabayan. Anong price ba yung nag-open? Yung kay Manara. Dali, silipin ko lang ulit. Yung kaninang umaga, anong oras yung nag-open? 2168. Okay. So, nag-open yung trade ng 2168. Dito lang yun eh. Ayan. So, ibig sabihin, dito lang yun guys. Dito. Sa hapon na nga ito eh. Ito pala. Ano oras ba yung nag-send? Tama, 127. Tama nga, dito nga siya. Around this time. Ayan, yan siya. So, yung trade na ni Manara, guys, yun yung nangyari, no? So, kung iaano natin yan sa trade, parang ganito yan. 2168. Ayan. Stop loss niya, and then take profit. Ayan. So, kung bakit hindi siya maganda na patagalin yung trade na yon, kasi itong part na to is consolidation yan. Ito. Ayan, no? Consolidation yan, guys. So, itong part na to. So, hindi mo dapat patatagalin yung trade dito. Kasi ang mangyayari niyan, it's either magtuloy yan pababa, yes, or mag-bounce siya. Again, sabi ko nga, kapag ka Monday kasi mabagal lang ang market. Ayan o, ngayon lang siya actually, napakaliit lang. So, ibig sabihin, maliit lang talaga yung ginalaw ng market niyan. Meaning, yung price niya, hindi naman nag-skip ng sobrang layo. Diba? So, consolidation part yan. Ibig sabihin, wag mo dapat iiwanan yung trade mo. So, kaya nga dapat nagsisecure tayo ng mga profit natin. Kasi hindi natin alam, baka mamaya mag-bounce. Katulad niya, nag-bounce. So, hindi mo naman siya pwedeng habulin. Kasi pag hinabol mo siya, dapat babay ka na. Diba? Kasi ang nangyari niyan, after niya mag-consolidate dyan, diba? So, nag-consolidate, tapos nag-check dito sa support sa area na to, tapos nag-bounce na siya, pataas. So, kung hindi ka nakapag-close ng trade doon, kung nakapag-entry ka rito, dito loss ka na, dito sa part na to. Wherein, kung ang ginawa mo is sa TP1, ano ba ang TP1 ito? 2166. So kung ang price mo, ang ginawa mo, yung 2166 dito sa area na to, is naglagay ka na ng stop loss mo rito. I mean, yung nilusog mo na yung tama, yes. Yung stop loss mo, nilipat mo na papunta rito. So nung bumagsak siya rito, yes, malaki profit mo, kaso nag-bounce nga siya. So nakalose yung trade mo.
Ang kagandahan nun, wala ka ng maiiwan na trade. 'Di ba? Katulad niyan, umakyat siya dire-diretso. So, kung hindi mo nilipat yun, ito pa rin na-maintain mo ng stop loss, around this area, tinamaan na yung stop loss mo. So, more or less, from here hanggang dito, loss ka niya ng mga 216, ano ba yun? Entry 2168, 2174. So, 74 minus 68. Magkano yun? 74 minus 68. Ay, hindi ko na pindot. Ulit. 74 minus 68. 6. Okay? So, ibig sabihin, talo ka lang around $6 dito sa area na to. So, kung isang trade yun, talo ng $6 yun sa 001 ha. Kung 002, $12 yun. Kung halimbawa ang trade mo ay 001 pero tatlo naman, so ibig sabihin 003 yun. 'Di ba? So, 6 yun times 3 pa rin. Ibig sabihin, loss ka ng $18 dito. Nung tinamaan niya stop loss dito. That's why very important na minumove natin yung ating stop loss papunta sa take profit 1. Kahit hindi sabihin nung nagbigay ng signal, for example, kasi sometimes ayaw rin nila mag-decide for our own sake. Kasi ang gusto nila, mag-decide ka kung ano yung gusto mong gawin, 'di ba? So hindi na nila minsan sinasabi. Pero technically, ang isang sa pinapayo ko talaga, yung stop loss, usog mo dito sa TP1. Minsan nga ginagawa pagka nag-positive na, for example dito, usog mo na dito sa break-even area. Below lang nung iyong entry price. Okay? So, for example dito, anong price ba yan? O, 2168 sarado. Ayan. Kasi ang entry naman, hindi, 68 pa lang ang entry. Oops. Ayan. May tumatawag, mamaya na lang. So, question guys. So, ito yung yung importance ng pag-uusog ng stop loss. Ay, sana kahit papaano is na niya siya, nasabayan niya siya para malinaw-linaw siya. And so, kung nakasabay ka ng buy dito kay gold kanina, panalo ka. So, yung gold ko na trade is na-close na. Ayan. So, malapit lang kasi TP nun, parang 68 lang ata. Tapos nag-entry ako dito sa 65 or 60, 66, mga ganun. So, close na yung trade. Okay, so questions? Kung walang questions, pwede natin end to para ma-upload ko na rin sa YouTube for the sake ng mga hindi nakasabay sa trading kanina. Okay, so maraming salamat sa time nyo guys. Thank you, thank you. So, every now and then is mag-ano tayo ng ganitong, magsa-set up tayo ng ganitong meeting, ganyan. Sometimes is kwentuhan lang talaga, 'di ba? Kamustahan, kamusta yung naging trade mo? Ano yung mga dapat na ano yung mga natutunan mo ngayong araw na to? Kasi yung trading talaga is a continuous learning yan. Okay? So, hindi siya parang magic na bukas magaling ka na. 'Di ba? So, hindi po. Kami mismo, matagal kami bago po kami natuto dito. And ang advantage niya po is nandito na kayo sa economy. May academy tayo, may signals tayo, may scanner tayo. Kami wala po niyan ba dati. Talagang literal na hardcore. YouTube lang kami, ganyan. Hindi ka namin alam na yung tama sa mali kasi nagko-contradicting na yung sinasabi ng mga nagbibigay ng lesson sa YouTube. And most of them is ginagawa lang yun because of the money. Kasi may binibenta silang course. Okay? So, yung mga nagbibigay ng VIP signals po sa atin, wala naman silang binibentang course. So, ibig sabihin, maganda talaga yung mga binibigay nila. Okay? So, yung expertise nila po yun. So, yun lang naman. Maraming salamat sa pag-attend ng ating training for tonight or meeting for tonight. Shoutout ko na rin si Pan for ano tawag dito? Pag-spend ng time sa atin. And syempre sa mga students natin na si Carl, si Aubrey, si Bernadette, si Alexa, si Ayeng, at si Ryan kanina, and si Sir Conrad. Ayan, na nag-left na yata sila. Okay. So, si Erwin, ayan, na nag-left na din. Ayan. So, maraming salamat. Shoutout sa inyo, guys. And have a blessed evening sa lahat. So, bye, guys. God bless everyone.